Ayan na. Sagutin muna ang categorical bago magpaliwanag. At kung hindi masagot, pwede naman mag-pass or next question. Number 2, patapusin muna ang tanong bago mag-objection. Okay? Tag isang objection lang at counter objection sa isang question. Okay? Number 4, bawal mag-object sa oras ng presentation. Tapos, number 5, kahit ano pwede itanong, basta naayon sa paksa. Kung may object, mag-object, i-clear kung bakit ang tanong mo ay naayon sa paksa. Kuwari may mag-object sa'yo sa, sa paksa na tinatanong mo. Ano mo yon, i-clear mo na kaya ko itinatanong to kasi ganito, ganon. Kabilang to sa paksa na pinagdedebatehan natin. Etong tanong ko pala sa inyong dalawa, Apokalipsis. Basta sa paksa, ito. Yung itatanong ba, kailangan nasa paksa or kailangan kung ano yung stand ng isa? Anong mas maganda doon, sa paksa or kung ano lang yung stand ng isa? Ang question and answer sa presentation ng affirmative at saka negative, doon muna siya kukuha sa presentation. Pero pagdating na sa, halimbawa sa rebuttal, pwede namang magtanong basta related doon sa mga sinabi o doon sa paksa. Sa presentation lang pwedeng ganun, kung ano yung in-stand. Okay. Yes, oo. Sa presentation, doon muna iikot ang mga tanungan kung ano yung pinipresent doon sa tindig pagpapatunay at saka tindig pagtutol. Okay, sa presentation doon lang pwede magtanong. Oo. Pero mga tanong sa rebuttal, basta na kahit hindi sinabi, basta related doon. Kahit hindi sa paksa ay hindi sa rebut stand, basta related doon. Okay. Number 6, kung ikaw ay nagpahayag at sumagot ng walang kinalaman sa paksa, ay maaari itong itanong sa iyo. Okay, number 6 yan ha. Number 7, bawal mag-ad hom, magmura, o mag-side comment. Kung may nalabag sa aliman tuntunin, ang moderator ang magpapataw ng kaukulang aksyon. Number 9, kada ad hom -1 oras, minute. Kada ad hom -1 minute sa oras ng nag-adhom, or kailangan mag-send ng GCash sa moderator at host ng 20 pesos. Ay, kasama ba to, view? Hindi. Hindi wala kasama to. Okay, tanggalin ko. Baka kasi basta hindi kasama yan Joke lang yan. Okay, bawal mag-adhom Number 10, walang showdown. Call kay Don, Maricel. Apocalypse, walang showdown. Okay. Okay, walang showdown. Number 11, 2 beses lang pwede ulitin ang tanong. Kung ano man ang sagot ng tinatanong ay dapat irespeto. Hanggang 2 beses lang kasi mahirap yung puro paulit-ulit So kung ayun na yung sagot niya, kung hindi mo nakuha, pwede mo naman i-explain yun sa Okay, number 12. Ang debate na ito ay dapat i-upload sa YouTube o anumang platform ni viewerista at hindi pwedeng i-delete kahit magmakaawa ang mga debaters at commentator. Okay? Tama yung viewerista para sa ito Okay? Umpisa na? Oo. Okay, sige. Open ko lang yung timer natin Timer. Okay. 10 minutes. 10 minutes ba? Yung 1 minute na mayroon ba yung pagpapakilala or diretso na tayo sa presentation? Ay, pakilala muna pala. O sige, pakilala muna sino mauna sa inyo magpakilala? Ako na lang. Apocalypse?
Maricel. Ah, please introduce yourself, Maricel. Okay, salamat moderator. So magandang gabi sa lahat, no? Nagbabalik si Maricel. So sa ngayong gabi, layunin ko po ay maibahagi yung aking natutunan tungkol sa pag-aaral ng Biblia, particular sa John 1:1c. So ang posisyon ko ay nasa negative. Ang topic namin ay the word was God sa John 1:1c. So interesting po ang aking posisyon dahil trabaho ko magbasag at the same time magtayo kung ano yung tama or tumpak na aral. So abangan nyo ako mamaya. Maraming salamat. Okay, maraming salamat kay Marcel. O si ano naman po, si Apocalypse mag-introduce ng kanyang sarili. Apocalypse, ako naman po. Oh, magandang teka muna no para makikita tayo. So magandang gabi sa lahat. Unang-una batiin muna natin ng Shalom sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na siyang ating ititindig bilang ang berbo no sa gabing ito. At binabati natin ang sumusubaybay at itong ating platform kay Biurista no. Binabati rin natin at si Sir Noel, yung kaibigan ko, nandito rin at yung nasa loob. Ako nga pala ay isang end time believer sa panig ng end time. Narito po si Apocalypse para sa debating ito bilang affirmative na the word was God. At yan po ang ating itatayo mamaya. At asahan po natin na ito ay magiging masaya at hindi sa ikalulungkot na debate. So maraming salamat. Binabalik natin sa ating moderator ang oras na ito. Okay, maraming salamat sa dalawa nating debater, no? Umpisa na natin ang latag. Mauna po muna maglatag si Apocalypse. Ready na po ba kayo, Apocalypse? 10 minutes para kay Apocalypse. Oh, ready na ako. Yes, timer starts now. Okay. Magandang gabi uli. Narito pala ang si Apocalypse para sa paksa na ito na ating pinag-uusapan ngayon bilang affirmative. The word was God. Yan po yung argumento na ating itatayo no bilang end time ministers. Okay. So ang John 1:1 no, dahil po sa John 1:1c ang stand ng ano natin dito katunggali ay A God, pero hindi po tayo pupunta ron kasi pag A God parang isa lang siya sa mga Diyos, kaya nagiging polytheism. So dahil ako naman ay may tindig din ako na monotheism no, may tindig ako niyan. Kaya hindi ako papasok sa A God kasi yan ang stand ng katunggali ko. So pupunta po ako doon, either na sa John 1:1a ako, no? At papunta nga sa monotheism ang ating tindig dito o yung mabibitawan nating mga kaispan. Kaya yung pong salitang morpe o en-morpe, no? Dahil ako po ay naniniwala na ang Diyos sa pasimula ay invisible. No, invisible ang Diyos. So kung invisible ang Diyos, hindi mo siya nakikita. At kung invisible ang Diyos, pwede ba niyang punuin ang lahat ng espasyo? Halimbawa, universe, outer space, pwede ba punuin ng Diyos yan kung siya ay invisible? Yes, pwede niyang punuin, no? Pwede niyang gawin sa kanyang sarili. Kasi hindi naman siya nakakulong sa isang bodily form na merong sukat, no? Kundi kaya niyang maging omnipresent sa lahat. Kaya dito sa paksa na ito na pinasok natin yung the word was God, no? Kasi nga hindi magkakaroon ng tinatawag na word kung hindi siya dadaan sa mind. So bago ito maging logos, no? Bago maging logos at maging word, dadaan muna sa mind. So, sa madalit sabi, yung the word was God, no? Yan mismo ay isip ng Diyos. Kasi hindi naman po pwede na, halimbawa, pag pumunta tayo sa John 4:24, no?
God is spirit. Yung bang Diyos na espiritu walang isip? So hindi naman pwede na ang Diyos espiritu walang isip. Diba? Ibig sabihin, ang Diyos na espiritu, kahit hindi mo siya nakikita, meron siyang tinatawag na mind o isip. At yung isip na yon, pagka binigkas ng Diyos yung isip niya, ano nangyayari? Nagiging word siya. So ibig sabihin, yung mind, nagiging thoughts, at yung thoughts na yan, nagiging word express na ang tawag ay logos. So yun bang mind na naging logos, na naging word, hindi ba Diyos yan? Diyos. Diba? Kasi nakatali yun doon sa Diyos eh. Ibig sabihin, yung mind, yung thoughts, yung verbo, yung logos, nakatali sa Diyos. Hindi sila separate. Diba? Parang ako, yung isip ko at saka ako at saka yung salita ko, iisa kami. Yung salita ko, thoughts ko yon na nagiging logos, di ba? Pagka yung ini-express natin. Kaya dito makita natin na bahagi ng enmorphe, na yung kaisipan ng Diyos, bahagi ng enmorphe na dumaan sa thoughts, dumaan sa mind, sa thoughts, and then naging salita, naging verbo siya. No? Kasi gano'n ang Diyos eh. Kaya, diyan pumapasok yung aming pinagdidibatihan na ang salita ba ay Diyos para sa akin? Yes, ang salita para sa akin ay Diyos. Hindi siya maliit na Diyos ha. Hindi siya maliit na Diyos sa akin kasi ang verbo Diyos yan na hindi maliit kasi sa ano yan, sa Genesis chapter 1 verse 1, sabi doon, in the beginning God created the heaven and the earth. So paano ba nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay kasama ang universe, kasama ang solar system? Dinaan niya sa logos, dinaan niya sa verbo. So kung dinaan niya sa verbo, lumalabas na yung sa John 1:1 na in the beginning was the Word, in the Word was with God. So lahat ng bagay nag-exist kasi yung Word God. Hindi naman pwede na magiging minor God yung salita doon. O kaya isa lang siya sa mga magiging Diyos o nature lang siya. Hindi naman pwede. Kasi wala namang ibang creator eh. 'Di ba? Pag ang verbo hindi siya naging Diyos, no? Dapat hindi na siya gagamitin ng Diyos. 'Di ba? Ganun lang kasimple, 'di ba? Kasi sa John 1:3, lahat ay ginawa sa pamamagitan niya. Saan? Sa pamamagitan ng salita. Ginawa niya ang lahat sa pamamagitan ng verbo. Kaya kung hindi niya idadaan sa logos, no? At ang logos, yan ay Diyos na nasaan yung salita. Ayan. Yan ang instant natin. Ano ang verbo? Diyos, saan yung salita? Kasi kasama yan sa enmorphe niya eh. Bago siya pumunta sa John 1:14 na meron siyang flesh and bone. Later na lang yon. Pero pag nandun tayo sa creation, ay talagang malinaw pa sa sikat ng araw. Lumitaw ang solar system, ang universe sa pamamagitan ng logos. Kasi ang logos, word yan eh. Kasi kung hindi Diyos ang logos, hindi na dapat yan gagamitin ng Diyos at bibigkasin. So yun yung expression niya mula roon sa great plan niya, ini-express ng Diyos sa kanyang isip, naging logos, tapos nilabas ng Diyos yung isip niya na naging logos, naging verbo. Yan ang dahilan bakit sinasabi ni Juan na the Word was God. Yan ang dahilan bakit sinabi ni Juan. Hindi niya sinabing minor God. Hindi niya sinabing isa sa mga Diyos yon, no? Na parang politism na isa lang siya sa mga Diyos. Hindi po ganon, no? So, diyan po natin nakikita na lahat ng bagay, nagkaroon ng mga visible na bagay, dumaan lahat sa verbo or logos yan, no? Dumaan lahat yan, mga kapatid, yung mga ganong ano natin, ina-argue o yung tinitindig natin dito. Di ba? Sa mga bagay na to. So,
Sa pasimula, wala talagang creation. 'Di ba? Pero bakit may creation? Yan lang naman yun eh. Bakit may creation? Kung minor God ang logos, pwede bang yung minor God ay siya ang magiging creator tapos yung major God hindi siya ang magiging creator, 'di ba? Hindi naman pwede yung ganon, 'di ba? Kaya tama yung John 1:3, lahat ng bagay ginawa sa pamamagitan ng logos. Tama din yung John 1:1, no? Yung John 1:1a, tama din 'yon. 'Di ba? Kasi ang salita hindi siya parte ng creation. 'Di ba? Ang salita hindi siya parte ng creation. Kasi siya ang nagpalitaw ng creation eh. So hindi siya parte ng creation. Kasi nga ang salita ang nagpalabas ng creation. Yung mga invisible naging visible, pinakita natin yung mga bagay na ganon, no? Sa ating mga pinag-uusapan. Ayan. So diyan natin nakita na sa panig natin na kaya nga nung nagkatawang tao na siya, meron na siyang flesh and bone, ay hindi siya naging minor God o isa sa mga Diyos. No, kahit dagdagan natin ng sitas yan, sinabi yan sa John 8:58, before Abraham I am. So kita mo yung ina-atras niya sa panahon, 'di ba? Malayo yung pagitan nila, bagay na yan. So yun yung nakikita ko diyan, kasi 38 seconds, no? The word was God, yung berbo, yung logos, yan ay Diyos na nasaan yung salita. Hindi siya minor God. Hindi rin siya kasama sa creation. Diyos talaga yan. No? Diyos talaga. At hindi lang siya nature. Yung iba kasi nature lang eh. Hindi siya nature lang. Diyos talaga yan. Kasi kung wala ang berbo, wala ang logos, walang lilitaw eh. O paano mo palilitawin ang mga creation kung walang logos, walang John 1:1, di ba? Walang berbo, walang Diyos na nasa Okay. Okay. Time na po. Brother Abolives. Okay. Maraming salamat sa iyong stand. Wait lang po. I-reset ko lang. Tapos, hindi. Timer. So, 7 minutes. Pero dito ako mag-ano. Re-reset ko to. Ano ba ma-reset to? Ano ba ito ma-reset? Timer. Okay. 20 seconds, no? Ay, hindi. Stopwatch pala. Teka lang. Okay, sige. Cross-exam naman para kay Maricel. 7 minutes. Bigyan natin siya ng... ready na po ba kayo? Okay, ready Sis na, Mar? ready na. Okay. Ready, starts now. Okay. Kanina, binanggit mo yung terminong politism. Okay. Kapag sinabing politism, sang-ayon ka ba na maraming Diyos ang sinasamba? Yes or no? Hindi ako sang-ayon sa politism eh. Kaya nga doon ako sa John Objection, 1:1. moderator. Objection. Wait lang po. Pakicite mo na ng Maricel. yes or no. Pakicite mo muna ng yes or no. Okay. Sorry. Yes or no po muna categorical bago sorry mag-explain po. Sige po. Hindi ko narinig yung categorical niya. Okay, pakiulit mo para makapag yes or no ko. Okay. Ang terminong politism ba ay sumasamba ba ito sa maraming mga Diyos? Yes or no? Yes, ang sagot ko. Kasi pag politism ka, doon tumitindig yung A-God. Kasi ang A-God, yung verbo doon, o yung tinatawag na word, isa lang siya sa mga Diyos. Kaya hindi ako pumapasok sa politism. Okay. Sunod na tanong. Aware ka ba na ang Jehovah's Witnesses sumasamba sa maraming Diyos? Yes or no? Hindi ako aware kung gaano karami. No, ang sagot ko. No, hindi ako aware kung gaano karami ang Diyos na sinasamba nyo. Okay. Sunod na tanong.
Dito, binanggit mo yung word na the word with God sa John 1:1b. Ang tanong ko, sino itong with God? Yung berbo, siya yung with God kasi ang berbo ay logos na isip ng Diyos na iyan mismo'y isip ng Diyos at hindi iba sa Kanya. Kaya with God, kasama niya ang Kanyang isip. Next na tanong. Okay, sunod na tanong, itong with na preposition, tumutukoy ba ito sa kasama na separated sa isang individual, yes or no? Pag doon ka sa John 1:1b, distinction yan. Objection moderator, Okay, yes or no sorry. muna? Oh, yes Okay, or no? objection. What's your objection? Nakakalimutan ko yung categorical mo. Categorical lang. muna po, bro Apocalypse. Sige, pakiulit yung tanong. Excited lang. Sorry po. Sige po. Okay, ang tanong ko, yung with God, itong with, tumutukoy ba ito, yung with na kasama, separate ba ito sa Diyos, yes or no? No ang sagot ko, yung with God, yan yung mind, yan yung logos, at yan din yung verbo. With God, kasama ng Diyos ang kanyang isip, kasama ng Diyos ang kanyang salita. Hindi po sila distinct na relational na parang magkaiba yung salitang with God. Sila po ay Next iisa question. para sa akin. Okay, sunod na tanong. Ang the word ba dito ay mayroong tawag dito? Ang the word ba dito ay mayroong pre-existence? Yes or no? Yes, para sa akin may pre-existence kasi ang word hindi siya kasama sa creation. So, in the beginning, sabi diyan, the word was God. Ibig sabihin, ang kalagayan ng salita ay Diyos. So, ang Diyos ay hindi created. So, hindi created ang verbo o ang logos. Yan ang sagot ko sa iyo, Next hindi siya question. created. Okay, sunod na tanong. Kung pre-existence yung the word, ibig sabihin mayroon siyang state of being. Yes or no? Ang state of being niya bilang eternal. Kasi ang isip ng Diyos na nagiging logos, na iyan ay naging verbo, na Diyos sa anyong salita. Kasi process ng inmorphe niya yan eh. Mula sa pagiging thoughts hanggang sa nagiging word eh. No? So hindi po created at iyan talaga God ang kanyang kalagayan dyan. Next question. So, ibig Next sabihin, itong the word, hindi persona. Yes or no? Hindi pa siya persona dyan kasi nasa logos pa siya eh. No? Genesis 1:1, hindi pwedeng persona yan kasi ang persona sa akin meron siyang flesh and blood, no? So hindi naman po pwedeng may flesh and blood siya na naglilikha siya sa lahat ng universe. Kaya hindi persona yan para sa akin. Next question. Okay, sunod. At tanong, so kung ang the word ay hindi persona, itong with God, hindi rin persona. Yes or no? Hindi sila persona, ang tawag sa kanila ay God. At ang God ay creator. So, kung binanggit ko kanina yung John 4:24, yung kalagayan dyan, pag God lang ang pinag-uusapan natin, kung wala silang flesh and bone, nasa kalagayang espiritu sila dyan. Kasi walang flesh and bone yan. Okay, Next sunod na question. tanong. Sabi mo kanina na sila ay mga God. Ilan ang God na stand mo dito sa John 1:1b? A, isa. B, dalawa. Isa lang. No? Ako, isa lang kasi hindi naman ako politism mono. Kasi nga, ang Diyos, meron siyang isip. At ang isip ng Diyos, pag ini-spoken word niya, nagiging logos yon. So yung logos at yung Diyos, iisa sila eh. Hindi sila magkaiba. Iisa sila Next sa question. pagiging creator dyan. Okay, sunod na tanong. Doon ako sa John 1:1c, yung was God na tinutukoy doon. Same ba ito doon sa John 1:1b na with God? Yes or no? Okay, John 1:1c, ang tinutukoy kasi dyan, no, sa John 1:1c,
kalikasan na isa siyang persona na nagtataglay ng kalikasan ng Diyos na mas mababa. Doon naman sa 111b o sa John 11b, distinct sila, relational na parang father and son. Next question. Sila ay dalawang persona. Okay. So, 6 sabi seconds. mo, yung was God ay isang mababa na persona. Okay, Tama time ba po. yung narinig ko? Time po, time po. Time na po, time na po. Oras. Okay, reset natin to. So, time na po ang cross-exam po ni Maricel. Bibigyan naman po siya natin ng 10 minutes para mag-stand. Ready na po ba kayo, Miss Maricel? Okay, ready na po. Okay, timer starts now. Okay. Kanina, no? Mag-rebats ako sandali. Mag-stand ako mamaya-maya. So, i-clarify ko yung politism. Kasi sabi niya na basta maraming Diyos na sinasamba politism. At tinanong ko siya kung aware ba siya sa Jehovah's Witnesses kung ilan ang Diyos na aming sinasamba. So, linawin ko po na iisa lamang ang Diyos na aming sinasamba batay sa Mateo 4:10. Kaya hindi kami pwede na maipasok sa politism. O yan ang yun ang clarification ko. So ngayon, bakit God yung aking stand? Kasi sa kanya, the word was God ayon sa John 1:1c. Pero ang sa akin, bakit God? So kung unawaan natin or yung i-consider natin yung immediate context sa mismong talata, dito muna sa John 1:1a, sa New World Translation, basahin ko, sa pasimula ay umiral ang salita. Kaya malinaw na ang salita ay nag-existence, no? Pero ang sa kanya kanina, umamin naman siya na mayroong pre-existence. Kaso, hindi lang para sa kanya persona ang the Logos. At ito ay isip or nasa isip lang ng Diyos. O ibig sabihin, para siyang abstract na nasa isip ng Diyos na walang sariling kalooban. No? Parang ganun ang nakuha ko sa kanyang presentation. So ngayon, ayon sa the International Standard Version, in the beginning, the Word existed. Kaya ang John 1:1a ay tumutukoy ito sa panahon na magsimula lumalang ang Diyos. Linawin ko, no? Ito yung unang creation na hindi pa naganap yung Genesis 1:1. Matagal na itong nangyari ang John 1:1a na ginawa ng Diyos ang the Logos or itong ang salita. Kaya ano ba yung nature, no? Ano ba yung nature sa the Logos? So ito ay espiritong nilalang. Kaya kung mapansin natin, no? Kung ano yung role or yung gampanin ng Logos, kung bigyan natin ng definition, ito yung binanggit sa John 12:48-49. Ang sabi, ang mensahe na ipinahayag ko, hindi ko salitang idea. Ang sinasabi ko, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Siya ang nag-utos sa akin kung ano ang sasabihin at ituturo ko. Sa madaling salita, spokesperson ang the Logos ng Diyos. Kaya malinaw na itong persona na binanggit sa John 1:1b na kasama ng Diyos. Yan ang klaro. At kung tingnan natin yung broader context, no, itong Colossus 1:15, sabi ng MBB, at ang rito, mayroong subheading, no, ang sabi, ang likas, no, ang sabi, ang likas at gawain ni Kristo. Ang sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. So anong klaseng larawan na binabanggit dito? So nung hindi pa siya naging tao, batay sa John 1:14, kung ang Diyos, no, batay sa John 4:24 ay espiritu, ganun din yung nature ni Jesus. Siya ay espiritu.
Kaso, binigyan lang diin dito sa Colossus 1:15, ituloy natin, ang sabi, siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. So malinaw no na itong si Jesus na tinutukoy sa binigyan ng titulo sa John 1:1 ay panganay or pangunahin sa lahat ng mga nilikha. At makikita natin mga kaibigan, magkakonek ito sa Kawikaan 8:22. No, basahin natin ang Kawikaan 8:22. Magandang balita Biblia, ang sabi, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. So malinaw na magkasuhato or harmony yung mga talata na ginagamit natin. So ibig sabihin, hindi same, no? Hindi pareho yung with God at was God. At napansin ko kanina sa kanyang cross-examination, sabi niya, yung was God daw doon ay mababa. Pero sinabi naman niya kanina na kapag creator or ang Diyos ay hindi siya mapupunta sa minor. So ibig sabihin sa kanyang presentation at sa kanyang sa aking pag cross examination, mayroon ng inconsistent, no? Pabago-bago na ang kanyang stand. Mamaya asahan niyo ang rebuttal natin mamaya. At ituloy ko yung pagbabasa no sa Biblia. Batay rin sa Apokalipsis 3:14 ang sabi, ang saksing tapat at totoo ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Ito ay tumutukoy kay Hesukristo. Kaya maliwanag no na itong si Jesus or itong the Logos ay created, no? Hindi ito abstract na nasa isip lang ng Diyos or tawag nito thought na sabi lang na plano, kundi ito ay literal na persona. No, mayroon siyang sariling kalooban, mayroon siyang sariling identity, no? Kaya kung kukunin natin yung external reference, ang sabi dito sa ating external reference, Newton's disciple William Wheatstone, the English theologian, historian and mathematician, ang sabi niya sa Wheatstone Historical Preface, London 1711, page 65, ang sabi, that the Son was begotten or created by the Father only before the world. So created yung the Logos. Yun ang timeline, yung sa John 1:1a, yun ang timeline kung saan ginawa yung the Logos. Kaya separated being sila. Distinct person, no? So binanggit pa, kung agad yung stand ko, kumbaga yung grammatical sa Greek, yung masisira ba? Hindi. Kasi binabanggit sa Isaiah 9:6, no? Isaiah 9:6, itong si Jesus ay tinutukoy na mighty God. At binanggit sa John 10:35-36 na kung ang mga hukom, no? Kung ang mga hukom ay tulad Diyos. So, mas lalo na yung anak ng Diyos, no? Na si Jesus. Tinatawag siya na Diyos. Kaso, hindi siya sinasamba namin. Kaya hindi kami mapapasok sa politism. No? Yan po ang clarification. Kaya, dito sa Awit 8:5, nung si Jesus ay naging tao, no? Naging tao. Ang sabi dito, Awit 8:5, ginawa mo siyang mas mababa ng kaunti sa mga tulad Diyos. Kasi nga, naging tao na siya. So, ibig sabihin, kung ano yung kalagayan niya sa pre-existence na naging espiritu siya, nag-transform, no? Transformation ang nangyari sa John 1:14, nagiging tao o nagiging laman yung the Logos. Kaya maliwanag na sa Bible, maraming tinatawag na mga Diyos. Ika nga ni Apostol Pablo sa unang Korinto 8:6, no? 8:5-6 na mayroong tinatawag na mga Diyos. Kaya doon papasok yung
stand ko na God. Kaya hindi ko kumbaga yung was God sa kanya, yung the word was God ay isa yang traditional na translation kung saan ang stand ng ibang Bible scholars ay equality. Equality, kaya hindi yan papasok dahil hindi naman yan equal yung tontion at theos, kung hindi yun ay indefinite, no? Indefinite yung John 1:1c, kaya igad yung tamang pangunawa natin dyan, at hindi yan mapasubalian dahil kung mayroong mga tinatawag na mga Diyos, ganun din si Jesus, tinatawag din siyang Diyos ayon sa Isaiah 9:6. So ibig sabihin, hindi kami pasok sa politism dahil hindi naman namin siya sinasamba. Okay, maraming Maraming salamat. salamat. Okay, time na po. Okay, tapusin ko lang to, okay? Reset natin. Gawin natin 7 minutes. Alang 7 minutes. Hindi, cross-exam pala to, no? Okay. Alang timer. So, 7 minutes. Tapos dito is ulit natin. Stopwatch pala. Ready na po ba kayo, Bro Apocalypse, magtanong? 7 minutes Yes, po ready para na. sa inyo. Timer Moderator. starts now. Okay, ang unang tanong ko kay Maricel. Sabi mo kanina, ang Logos ay spokesperson. No, spokesperson ng Diyos. Okay, sabi mo yan kanina, spokesperson. So, ang magiging tanong ko sa'yo, ang Logos ba ay kalikasan lamang? Hindi. Ang logos ay isang titulo or identity. So ano ang kanyang kalikasan? So binabanggit ko kanina na siya ay espiritu or makapangyarihan. Kasi nga binabanggit sa John 1:1 say a God. Kapag sinabing God or a God, small God, tumutukoy din yan Next sa question. kapangyarihan. Okay. Spokesperson ang Logos at sabi mo identity. So tama na ang identity, confirmation mo na tama ang identity ay hindi siya nature o kalikasan lamang kasi identity siya. Yes, hindi siya identity. Kasi nga hindi siya kalikasan kundi identity. Yan ang i-clarify ko. Kasi nga ginamitan ng the word or yung definite article na tumutukoy yan sa identity na mayroon siyang title name or katungkulan na Next question. spokesperson. Okay. Kung sinabi mo kanina na siya ay identity at papasok siya sa pagiging person, tama ba na ang John 1:1c ay sinasabi na ito ay hindi identity kundi divine nature? Yes or no? Okay. No. Kasi nga ang i-clarify kong John 1:1, yung nature doon, yung a God. Pero yung kabuang construction, wala akong stand na yun ay, pati yung a God doon ay identity. No? Yan ay indefinite. So ngayon, yung identity, doon ako kinukuha yung the logos. Next question. Okay, follow-up question ko kasi sabi mo, spokesperson ang Logos. Pero tinawag mo itong identity. So ang identity hindi siya John 1:1c, no? Ang John 1:1c nakatindig yan sa nature at hindi sa identity, pero pumasok ka doon sa John 1:1a. So magiging tanong ko sa iyo diyan, alin ba ang tinitindigan mo bilang negative? Yung John 1:1c na ito ay nature, essence at hindi identity? Pili ka sa dalawa. Alin sa dalawa? Okay, both ang sagot ko. I-clarify ko ha. Dalawa yung sagot ko. Yung terminong a God
ayan ay papasok yung nature. So, descriptive siya or predicate doon sa subject na the word. So, yung the word, yan ang tinutukoy ko na identity. Next Hindi question. yung mismo yung agad per se. Okay. Question pa rin. Pwede bang maging spokesperson kung John 1:1c na ang tinutukoy ay nature na kalikasan lamang? Yes or no? Pakiulit ang tanong. Ang tanong ko, pwede ba na maging spokesperson ang isang nature o kalikasan lamang ayon sa John 1:1c? Yes or no? Oh yes, sa mismong igad. Sa mismong igad. Pero doon sa subject na the logos, ayan ay identity or tungkulin. Kasi mayroon na siyang kalooban dyan mayroong disposisyon, persona yan. Kaya tumutukoy yan sa identity kasi ang the word ay Next persona. question. Okay. Okay, so sinabi mo kanina, yung agad o yung logos, yan yung nagsalita. Okay. Kung hindi tunay na Diyos o halimbawa lang, no? Hindi naman siya yung tunay na creator. Bakit siya ang ginamit ng creator kung hindi naman siya ang creator? Yung spokesperson na logos. Okay, hindi siya creator, tama yung sinasabi mo na hindi siya creator. Pero yung ayon sa Biblia, no, siya ay co-worker, no, or master worker doon sa Kawikaan 8 verse 30 na kumbaga katulong siya ng Diyos ayon sa New World Translation sa Juan 1:3. Next question. Sunod na tanong. Oo. So, ang sabi mo, co-worker. Okay, co-worker. Kapag sinabi ba na ang Diyos walang iba liban sa Kanya, may co-worker ba siya na kasama sa paglikha? Yes or no? Yes, mayroon siyang co-worker, pero hindi ibig sabihin kapag sinabing co-worker ay automatically creator na. Halimbawa si Apollos at si Apostol Pablo kamanggagawa ng Diyos, pero hindi naman sila creator. Helper lang sila sa layunin ng Diyos. Yan din ang tinutukoy Next kay question. Jesus. Okay, follow-up question. Kung ang logos o verbo ay co-worker lang siya, bakit pinadaan ng God o ng Diyos sa logos ang lahat ng bagay para lumitaw? Ang tanong ko, bakit pinadaan kung co-worker lang siya, hindi naman siya ang creator? Okay. Kasi nga siya yung agent, no? Siya ang role sa the logos, siya yung agent of his creation sa Ama or the Father. Kaya hindi mo unawain na kapag co-worker or katulong ng paggawa, automatically creator na. Gaya ng sinabi ko na Next si Apollos question. ay kamanggawa rin. 7 Okay. seconds. Tapos na ba yung oras? Tapos na po. Okay, maraming salamat. Okay, maraming salamat. So, ang natapos na yung cross ni Apocalypse, no? So, rebat na tayo, guys. 10 minutes para kay Apocalypse. Bigyan natin siya ng 10 minutes. Alang. 6, 7, 8, 9, 10. Ready na po ba kayo, Apocalypse? Oo, ready na ako. Ready, starts now. Okay, so pasok na tayo sa rebuttal, ano? So, dito mga kapatid, sa rebuttal natin, kasi pag ginamit mo kasi yung agad, lumalabas ngayon one of many. No? Tapos, pag dito ko naman sa John 1:1c, ang dinidescribe lang doon, ang logos doon, meron siyang nature o essence ng Diyos. So, ganun ang nangyayari doon eh. No, ganun ang nangyayari doon. Kaya, tinanong natin siya kanina, no? Tinanong natin si Maricel na
patungkol doon sa pagiging spokesperson, no? Yung pagiging spokesperson ng Logos. So tignan niyo mga kapatid, kung meron lang isang Diyos na sinasamba si Miss Maricel, kasi sabi naman niya kanina, isa lang ang sinasamba ng Jehovah, bakit gagamit pa siya ng spokesperson? Di ba hindi naman dapat gagamit? Kasi kung ako lang ang sasambahin ninyo, bakit ako maglalagay ng isang another person para magiging yung parang representative ko? Hindi ako maglalagay ng ganun kasi binabanggit doon eh. Di ba? Binabanggit doon na beside me, there is no other God. Di ba? Binabanggit doon. Kaya dito, papansinin natin na lumalabas na distinct person, binanggit pa ni Miss Maricel na sa 111B kasi pagka pumasok ka doon, lumalabas na ang Logos, isa lang siya sa marami. No, halimbawa, kung meron 3 diyan, may 4, isa lang siya sa marami. So nagiging indefinite 'yon. 'Di ba? Nagiging indefinite siya, isa lang siya sa marami. 'Yun ang John 1:1b. Pero hindi kasi ako pumapasok nga doon eh. Kasi mono ako eh, no? Doon ako sa pagiging monotheism na ano. So dito mapapansin natin mga kapatid na ang John 1:1, no? Ang salita ay Diyos kasi nga ang salita ay eternal. Kaya bakit ginamit niya na spokesperson yung Logos? Ginawa niyang spokesperson, ibig sabihin meron pang isang tunay. So lumalabas talaga na John 1:1b siya eh. 'Di ba? John 1:1b siya at hindi siya John 1:1c. Yung tinitindig ni Maricel dito, no? Pero tayo hindi tayo pumapasok din doon sa parehong yon na sa John 1:1c parang ay yung berbo diyan o si Kristo diyan meron lang siyang yung pagka-Diyos, yung essence ng Diyos, taglay niya, 'di ba? Yung ganun lang. Alam niyo mga kapatid, ang niyan, binanggit yan sa Greek ay NRK, no? Binanggit yan sa Greek. Na ang sabi doon NRK Logos. Yun yung sa pasimula ay salita. No, ninote ko dito eh. So lumalabas mga kapatid na ang spokesperson na Logos sa pasimula, no, hindi talaga siya kasama sa creation. Pero sabi ni Miss Maricel kasama daw sa creation eh. Ibig sabihin, doon pa lang sa kalagayan na spokesperson ang Logos ay created pala siya doon. So narinig naman natin kay Miss Maricel na created siya. Pero distinct siya doon sa isa pa. Created. Tapos ang nangyari, created yung spokesperson na Logos. Pagkatapos, siya rin ang ginamit para lumabas ang lahat ng bagay. Eh di ba kapag nagpapalabas ka ng lahat ng bagay, di ba creator lang ang pwedeng gumawa niyan? So paano magiging creator yung spokesperson na Logos kung siya mismo ay creation din? So, hindi po pwedeng mangyari yon. Kung magiging creator ang spokesperson dito, yung Logos, kung magiging creator siya, di hindi siya creation. Creator siya, hindi creation. Kaya dito, sumablay si Miss Maricel, no? Sumablay siya rito sa sagot niya kanina na gumamit ang God ng spokesperson. Kasi nga, with God. Pag sinabing with God, John 1:1b yun. With God. Relational pero distinct. 1:1b yun. John 1:1b yung pinapasok niya doon. Diba? Na parang father and son, tapos distinct sila pareho, tapos yung son nagiging mighty. Mas mababa siya. So nakakapagtaka naman kung ang tunay na Diyos malaki, tapos gagamit siya ng mas mababa sa kanya na Diyos na mighty God, no? Kasi yung sabi na natin, yung makapangyarihan sa lahat, the Almighty, gagamit siya ng mighty God, parang hindi no? Hindi akma. Bakit ka gagamit ng mas mahina sa iyo? 'Di ba? Ibig sabihin, ikaw yung mas malakas, gagamit ka ng mas mahina. 'Di ba abusado ka niyan?
pang-aabuso yun, parang lumalabas na yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, inaabuso niya yung mighty God bilang spokesperson. Sige, ikaw ang magsalita. Sige, ikaw ang palabas ng lahat ng bagay. So, hindi akma. No? Kasi nga, ang salita, hindi naman siya kasama sa creation. Yung sinasabi niyang spokesperson, hindi yun kasama. No? Kaya dito, sinasabi niya yung the word was God. Oh, sa Greek yan, binabanggit doon na ipinapakita lang dito na ang salita ay umiiral na siya. No? The word was God, ang salita umiiral na, nandun na siya. Kaya nga hindi siya kasama sa created, pero binanggit ni Maricel, created eh. 'Di ba? Paano magiging created yung mind? Kasi ang salita, mind of God eh. Hindi naman nililikha ng Diyos yung mind niya eh. Mind niya nga yun eh. Isip niya yun, kasama niya yun eh. Kasama yun sa salitang God. Kasi kung ang God walang isip, eh ano namang klaseng Diyos yan na walang isip? Meron ba naman Diyos na naging Diyos ka tapos wala kang isip? Ang Diyos may isip. Kaya nga nilabas niya lahat eh. 'Di ba? John 1:1, Genesis 1:1, nakita natin kung paano niya inumpisahan, 'di ba? Hindi po pwedeng ang Diyos walang isip. Pagka sinabi natin, yung spokesperson, yung logos, yung berbo, distinct yan sa Diyos. Ibig sabihin, nawawalan ng isip ang Diyos. Kasi isip niya yun eh, dinistinct mo. 'Di ba? So parang humiwala yung isip niya sa kanya. Sa akin hindi ganoon. Kasi nga kung ang Diyos ay taglay niya, ang isip niya, eternal 'yon. Kaya 'yun ang berbo. In the beginning was the Word, in the Word was God. Kasi isip niyang eternal 'yon. So doon ako nakatindig eh. So kaya hindi ako tumindig diyan sa sinasabi mo na distinct sila, no? Kasi nga para bang lumalabas na dalawa sila diyan. Kaya dito, tinutulang ko rito sa rebuttal natin na hindi created ang salita. Hindi siya created. Kasi manifestation siya ng great mind. Sabihin ko na lang, great mind of God. Kaya the mind of God, yan yung nagiging logos. Kasi pag binibigkas ng Diyos ang isip niya, ini-spoken word niya, nagiging word yun eh. Logos yun eh, na binabanggit niya eh. So, ang salita ay eternal para sa akin. Ang salita ay eternal. Kaya tinawag na God. The Word was God kasi eternal ang salita. Bakit? Bahagi ng Diyos yan sa kadyusan niya. 'Di ba? Kasi kung hindi Diyos ang salita, hindi yan makakapag-create. In the beginning was the Word. Tapos babalik tayo doon sa sa Genesis 1:1, binigkas ng Diyos ang Word. Sabi niya, sa Genesis 1:1, sabi, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nung binigkas niya yung logos, yung berbo ang nagpalitaw nung heaven and earth. Kita mo kung papaanong dumaan sa berbo, kasi nga ang berbo ay God. So, Diyos lang ang pwedeng magpalitaw sa lahat ng bagay. Kaya hindi yun iba sa Diyos, sa salitang Diyos. Ang tawag doon, yung enmorphe niya. Kasi ang enmorphe niya, hindi lang naman sa physical eh. Ang enmorphe, kung paanong unti-unti niyang ginagawang visible, yung invisible, na daladala niya sa kanyang kaisipan. Invisible lahat yun. Hanggat hindi niya sinasabi, invisible yon. Hanggat hindi niya binibigkas ang isip niya, invisible. Pero unti-unti niyang nilabas yon sa pamamagitan ng berbo. So, Diyos ang salita. Yes, Diyos ang salita. Okay, maraming salamat. Tapos na po ang time ni Apocalypse. Bilang pag-stand, 10 minutes. So, wait lang. Okay, ready na po ba kayo, Maricel, para sa... Wait lang. Sana ba si Maricel? 10 minutes stand. Okay, ready na? Ay, hindi. Yes, ready na ako. Magtatanong po pala si Maricel, no? Meron pa siyang 7 minutes para magtanong. 7 minutes si Maricel, no?
Okay. Teka lang, ayusin ko lang yung 7 timer. minutes. 7 minutes. Okay, 7 minutes. Tapos dito timer. Okay. Are you ready, Marcel? Okay. Ang una kong tanong, Okay. kapag ang Diyos mayroong kamanggagawa, sabihin mo ba na ang Diyos ay mahina? Yes or no? Ang sagot ko sa iyo, kung ang Diyos ay may kamanggagawa, kung ang tanong mo kung siya ay mahina, ang sagot ko no, hindi siya mahina. Bakit hindi siya mahina? Kasi ang Diyos, siya naman talaga ang naglikha sa pasimula ng lahat ng bagay. Wala siyang kamanggagawa na ginamit pag ang pinag-usapan natin, creation. Wala naman siyang kamanggagawa doon Next. na ginamit. Siya nga ang creator eh. O next question. Okay, sunod na tanong. Ang yung bang Logos ay mayroong anyo? Yes or no? Okay. Ang tanong ko, hindi. Ang sabi mo kung ang logos ay may anyo, tama? Yes. Oo. Ang sagot ko no. Kung logos, without form pa yan. Pag logos, without form. Kasi ang logos ay invisible pa. So nagiging word lang siya kapag binibigkas ng Diyos yung invisible niyang isip. So doon pa lang nagiging spoken word yung invisible mind niya. So without Next form pa question. yun. Next question. So yung ang Diyos, may anyo ba yung Diyos? Yes or no? Pwedeng i-clarify ko muna. Ang, Pwede ba? Okay. Pwedeng Pause i-clarify muna. ko muna. Ano pong clarify? Oo. Hindi ko babaguhin yung tanong ng negative, pero ika-clarify ko lang kasi ang tanong niya kung ang Diyos ay may anyo. Ang ika-clarify ko lang, saan mo ako tinatanong? Yung Diyos na wala pang langit at lupa? Yung Diyos na may langit at lupa na at nandiyan lahat ng creation? Yun lang ang ika-clarify ko, pero hindi ko iwasan yung tanong. Ang ano ko lang, saan niya ako tinatanong doon? Kung before creation o may creation na? okay, sige ito. Okay, Marcel. I-construct ko. Okay. Ang Diyos ba ay may anyo before creation? Yes or no? No, ang magiging sagot ko dahil wala pang creation, ang Diyos ay without form. Wala pa siyang form na ipinapakita before creation. Wala pang form, wala ni anumang hugis na ipinapakita ang Diyos nung wala pa rin ang mga creation. Yan ang sagot ko sa iyo. Next question. Okay. Okay. Kapag doon sa Pilipos 2:6, sinabi na siya ay nag-anyo, no? Sa anyo o enmorpe, inmorpe teo. Ibig ba sabihin nun wala siyang anyo o meron? Ang magiging sagot ko sa iyo, yes, kung nasa Pilipos 2:6-7 ka. Kasi may creation na, so ang enmorphe niya dyan ay yung invisible magiging visible. So kung visible na siya dyan, merong laman at buto, may anyo. May anyo siya dyan, kung dyan sa Pilipos 2:6-7. O next question. Next question. Okay. So, kung ang tinutukoy dito na dahil ang sabi dito ibasahin ko muna dahil kahit umiral siya sa anyong Diyos. Okay. Ang tinutukoy mo ba dito ang timeline ay yung nag-anyong Diyos ay nasa lupa? Yes or no? So ang tanong mo dyan sa categorical mo, yung Diyos na nasa lupa. Yan ba ang tinatanong mo? Yes. Pilipos 2:6, ang magiging sagot ko sa iyo dyan, yes. Kasi ipinapakita na ng Diyos yung kanyang anyo na ang Diyos dito ay pwede mong yakapin. Yan yung inmorphe niya sa John 1:14. Visible God, pwede mong yakapin, hindi ka Next mamamatay. question. Okay. Next question. So, okay. Sunod na tanong. Doon sa John 1:1b at doon sa John 1:1c, sino yung nag-anyong tao? John 1:1b, kung ang tinutukoy mo doon yung
With God, yun yung kanyang berbo, yung logos. So yung logos ang nag-anyong tao, nag-inmorphe siya. So yung John 1:1c, dahil tinutukoy dyan yung essence o nature, kung ang tutukuyin natin sa nature, yung kadyusan, kahit nasa morphe na may flesh siya dyan, hindi Next nawala question. yung kadyusan. O, next question. Okay, i-clarify ko muna ha, yung with God na Diyos or yung tontion, yun ba ang yung naging tao? Yes or no? Yes ako kung logos ang tinutukoy mo. O, yung tontion o prostontion. Yung tontion, prostontion, same lang yan eh. Sa John 1:1 Oo. yan. Kung logos na verbo, yes. Pero kung idea, hindi yun ang tinutukoy ko. Yung logos, yes. Hindi yung idea. Yan ang sagot ko sa'yo. Okay. Magkaiba bang idea at ang logos? Or yung salita? Yes or no? Yes, magkaiba. Kasi kung idea, pwedeng ngayon lang yan mag-exist. O, parang sabihin mong naisip ko to. Magkaiba yon kasi ang logos, eternal yon. Hindi siya katulad ng idea na ngayon mo lang naisip. Eternal kasi yun eh. Kasi yun Next ay isip question. ng Diyos na eternal. Magkaiba. Okay, so ibig sabihin, next question ako. So, para sa iyo, yung persona na word na persona, kumakapit lang yan sa tao, hindi sa the logos at sa Diyos. Tama ba ako? Tama ka dyan, kung persona ang pag-uusapan natin, ang stand ko sa persona, John 1:14. Yung Diyos na hindi nakikita ay nakikita na sa John 1:14, isa siyang persona kasi katulad ko siyang tao. Virgin birth lang siya. Pero persona siya, yes, persona kasi persona din ako eh. Okay. Next question. Okay. Yung the was God na naging tao, mayroon pa bang ibang Diyos na umiral sa langit? Yes or no? Wala nang ibang Diyos maliban sa Diyos kasi sinasabi dyan, ang sagot ko pala sa'yo, no? Yes, wala nang iba. O yes ako doon, no? Wala nang iba kasi sabi niya, Genesis 1:1, in the beginning God created the heaven and the earth. So wala namang iba pang Diyos maliban sa Diyos. So next question. Okay. Next question. Doon sa John 17:1. Okay, time. Time na po ang Go. 7 minutes. Okay. So, bigyan natin po ng 10 minutes si Maricel for his rebuttal. Ready na po ba kayo, Ma'am Maricel? Okay, ready na. Ready, starts now. Okay, salamat no, moderator. I-clarify ko ha kasi yung statement kanina niya, magiging mahina daw ang Diyos kapag mayroon siyang katulong sa paggawa. Kumbaga, nilimitahan niya na ang Diyos dapat wala siyang co-worker or yung katulong. Yan ang punto niya eh. Kasi nga, kapag may katulong, automatically, mahihina yung Diyos. Yan ang sabi niya. Pero malinaw, no? Na ang pagiging katulong ay hindi yan, kumbaga, magkaroon na yung Diyos ay magiging mahina. Kasi nga, yung unang Korinto 3:9, basahin ko no, ang sabi dito, dahil kami ay mga kamanggagawa ng Diyos. Kayo ang bukid ng Diyos na sinasakan niya, ang gusaling itinayo ng Diyos. So malinaw na itong mga tao, kung ang tao, no, si Apolos at si Pablo ay kamanggagawa ng Diyos, no, para matupad ang kanyang layunin, no, malinaw din na pwede niyang ikapit kay Hesukristo. No, malinaw dito sa John 1:1, John 1:1-3, no? Sa John 1:1 verse 1, verse 3, ito ang sabi. Sa New World Translation, basahin ko ha. John chapter 1 verse 3, ang sabi dito, ginamit siya, no? Ginamit siya ng Diyos sa paggawa ng lahat ng bagay at walang bagay na ginawa ang Diyos nang hindi siya katulong.
So malinaw dito na ang the Logos ay katulong. Gaya ng binabanggit sa Genesis 1:26, katulong ang tinutukoy doon or yung kasama siya sa paggawa. Pero hindi siya ang mismong creator. No? Kasi nga ang creator ay tumutukoy lang yan sa Diyos Ama. No, tumutukoy lang yan sa Diyos Ama batay sa unang Korinto 8:6. Kaya hindi pwede sabihin niya na magiging mahina ang Diyos kung may katulong. Yan na ano natin na-rebat natin at na-reconcile natin. Ngayon, dito naman ako sa Pilipos kasi sabi niya kanina na ang Diyos walang anyo at yung the Logos walang anyo. Pero kung basahin natin yung Pilipos 2:6, basahin ko muna, sabi dito, dahil kahit umiral siya sa anyong Diyos, hindi niya iinisip na mangagaw sa posisyon na magiging kapantay ng Diyos. So itong timeline na ito, ang sabi na kahit umiral siya sa anyong Diyos, tumutukoy ito sa panahon ng wala pang creation sa Genesis 1:1. Ito ay tumutukoy sa timeline sa panahon ng ginawa yung the Logos. Malinaw dito na mayroong anyo ang Diyos. No, may form. Dito naman sa 7, ang binanggit na dito na yung nag-anyong alipin at naging tao. So, ang tinutukoy dito na mayroong anyo pero bilang alipin or naging tao yung binabanggit sa, konektado ito sa John 1:1 na tumutukoy sa the Logos or yung sa John 1:1c. So, malinaw na ang paggamit ng enmorpe, dalawa ang binabanggit dito, nag-anyong Diyos at nag-anyong alipin at naging tao. So malinaw na mali yung yung argumento ni pastor na walang anyo ang Diyos. Ano bang klase ang anyo ng Diyos? Juan 4:24, ang Diyos ay espiritu. Kaya tinatawag niya invisible. Hindi ibig sabihin na hindi siya makikita. Wala nang anyo. Mayroon. Kaso espiritu siya. No? Yan ang pagkakaiba sa physical. Okay. So doon naman sa kanina niribat niya yung yung tungkol sa created, no? Niribat niya tungkol sa pagka-created. Ngayon, paano ito pamalian ng aking kausap na itong si Jesus, no? Itong the Logos ay binabanggit sa MBB sa Colossus 1:15 na ang likas at gawain ni Kristo, sabi ng subheading, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Paano mo ito pamalian na nilikha talaga si Jesus? Ngayon, ang problema sa'yo, nagiging misleading ka, yung sa binabanggit mo na si Jesus ay, ang Logos ay dumaan pa sa isip, tapos ang Logos ay God, pero binanggit mo naman kanina sa John 1:1 na mababa yung Diyos doon dahil nature. Hindi siya consistent yung stand mo. Ngayon, sinabi ko na tinanong kita na persona ba yung Diyos? Sabi mo hindi persona. Pero binabanggit na yan sa Hebreo, no? Sa Hebreo, kung hindi ako nagkakamali, 9:24, kung hindi ako nagkakamali na talata, binanggit doon na yung si Jesus pumasok sa langit sa persona ng Diyos, no? Sa sali ng BI-12. So, persona ang Diyos kasi nga, mayroon siyang pangalan, mayroon siyang identity. So, yung tinutukoy mo kanina na pinalabas mo na yung stand ko ay sa A pala or sa B pala ang stand ko, hindi pala sa C, ay nagkamali ka doon. Ang binanggit ko kanina na nature or mayroon siyang descriptive doon sa
a God or sa ibang salin divine or divine being. Okay, so yun ang stand ko na a God dahil descriptive siya sa the logos kung saan yan ang tungkulin niya. Kaya sabi ko kanina, identity. Oh, tumutukoy yan sa persona, tumutukoy kay Jesus yan. Oh, ano ang sabi sa Revelation? Revelation 19, kung hindi ako nagkakamali, 13, basahin natin. Ito ang sabi. At nakasuot siya ng damit na namansahan ng dugo at siya ay tinatawag sa pangalan ang salita ng Diyos. Oh, spokesperson talaga siya. Kung titingnan natin yung broader context, no, or tinatawag na marginal references, papasok ito sa John 1:1. Ang pasimula ay umiral ang salita. O ngayon, paano mo sasabihin na ang salita ay walang disposisyon, walang kalooban, or nasa plano lang ng Diyos. Pero binanggit yan sa John 1:1b na kasama. Ayon sa mga grammarian or sa Greek scholar na yung pros, tumutukoy yan sa near or facing. Mayroong relationship talaga, dalawang being, dalawang persona. So ngayon, ang ginawa mo, yung tonte yun mismo, yun din ang nagkatawang tao. Ngayon, ang sabi mo na wala na daw Diyos sa langit. Maraming talata, Mateo 6:9 and 10, si Jesus na nanalangin. Ama namin na sa langit ka. Sinabi pa sa John 17:1. Ama. Di ba malinaw na? Na meron talagang nag-exist na isang persona na ang tinutukoy yan ay si Jehovah, yung Ama. No, si Jehovah ang tinutukoy na binabanggit ko kanina sa Mateo 4:10 na siya yung sinasamba namin. Kaya ang pagka-stand ko sa A-God, hindi yan matatawag na politism kasi nga isa lang yung Diyos na aming sinasamba. Deuteronomio 6:4. Si Jehovah ay iisang Jehovah. Kinukote niya ni Jesus sa Marcos 12:29, kung hindi ako nagkakamali, na Diyos niya. No? John 20:17. Yung si Jesus may Diyos, may Ama. Paanong tumutukoy yan sa iisa or oneness na yung tonte yon ay siya rin yung nagkatawang tao? So, kapag sinabi ba ang Biblia na sinabi sa Deuteronomio 10:17 na si Jehovah ay Diyos sa mga Diyos, ibig bang sabihin yung magiging polytheism ba ang mga Israel dahil may sinasabing mayroong tinatawag na Diyos? No, sa Deuteronomy, linawin ko, sinabi si Jehovah ang Diyos sa mga Diyos. Malinaw naman yung stand natin. So natayuan natin na A-God yung John 1:1c. Time na po. Okay. So, done na po si Ma'am Maricel for her rebut. So, ang last, di ba? Last si Apocalypse. Si Apocalypse mag-cross. Tama ba? Oo, meron akong magkocross siya. Okay, sige. Magkocross siya, Okay, ano ko lang maglalagay lang akong timer. 7 minutes para kay Apocalypse, magtatanong siya, cross-exam. Ready na po ba kayo, Apocalypse? Yes, ready na ako. Timer starts now. Okay, ang unang tanong ko sa negative, no? Sa identity ito. Kasi binanggit mo naman kanina na ano yon, identity o person yung bagay na yan. No? So, ang tanong ko sa iyo, sang-ayon ka ba o hindi ka sang-ayon ang salita ay Diyos? Okay, hindi ako sang-ayon na ang salita ay Diyos. Ang sinasang-ayunan ko, ang salita ay isang. Ang ibig sabihin yon ay isang Diyos ay indefinite. Hindi yung bilang hindi bilang, indefinite na the word was God. Kaya linawin natin na magkaiba yung indefinite kaysa iisang Diyos na binabanggit sa John 17:3. Next question. Okay.
Hindi ako doon nagtatanong sa indefinite. Sige, balikan ko lang. Follow-up question, pangalawang question ko sa'yo. Pangalawang question. Kung hindi mo tinatanggap ang salita ay Diyos, okay, ang tanong ko, tama ba o tinatanggap mo ba ang talata bilang tama na ang salita ay Diyos? Yes or no? No, hindi ko tinatanggap na ang salita ay Diyos. Ang tinatanggap ko, the word was a God. Sa Tagalog, sa New World Translation, ang salita ay isang Diyos. Indefinite. No, hindi yung sa John 17:3 na iisang Diyos as bilang na one or unique or only. Magkaiba yan. Next question. Okay. Sige, next question po tayo. Next question. Ayon sa Juan 1:3, kung hindi Diyos ang salita, no? Ayon sa Juan 1:3, sang-ayon ka ba o hindi sang-ayon? Lahat ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ng salita. Okay, sang-ayon ako. Pero ang role ng the Logos dyan ay agent, no? Agent or yung intermediary. So magkaiba yung yung creator ay batay sa Isaiah 44:24 ay isa lang yung creator. No, in connection doon sa unang Next Korinto 8:6 ang Ama. Okay. Sige, follow-up question tayo. Sa John 1:13, lahat ng bagay nilikha sa magitan ng salita. Pero tama ba na hindi ka sang-ayon na ang salita ay Diyos na creator? Yes or no? Yes, ang hindi ko sinasang-ayunan yung ipasok yung mong word na creator. Kasi nga kung babasahin mo Genesis 1:27, He created. He ang ginamit. Kinukotation niya ni Jesus sa Matthew 9:4 na siya nilalang yung babae at lalaki. Singular yan, yung created, yung creator, Next yung question. nag-create. Okay. Kung hindi ka sang-ayon na ang salita ay Diyos, ay creator, kung hindi ka sang-ayon dyan, okay, makakapaglikha ba ang hindi creator? Yes or no? Hindi sa sentidong siya mismo ang creator. No, hindi na mismo siya ang creator. Pero binabanggit sa Kawikaan 8:30, master worker, no? Yung binabanggit doon na katulong ng Diyos. Sabi ng 3 sa New World Translation, ginamit siya ng Diyos sa paggawa ng lahat ng bagay. Siya ay katulong. Next Katulong question. yung the Logos. Okay. Yung spokesperson, created siya. Clarify ko muna. Created ba? Tama ba? Ang salita ay Diyos ay created? Yes, Colossus 1:15. Malinaw eh. Siya ang panganay na anak na pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Mayroong nilikha. Baliin mo itong word na nilikha. Baliin mo ito. No? At malinaw yung John 12:48-49. Okay, follow-up question. Kung ang spokesperson, ang logos ay created, ang tanong, paano niya nilikha ang kanyang sarili kung sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay? Mali ang tanong. Bakit? Hindi siya included doon sa creation na binabanggit sa John 1:3 dahil ang binabanggit diyan ay siya yung katulong sa paggawa ng ibang mga anghel, yung ibang mga espiritu. Mayroon siya mga kapatid panganay nga siya, so yung mga iba niyang kapatid, katulong na siya sa paggawa doon, pero hindi siya included Next question. doon sa nilalang sa John 1:3. Okay, follow-up question. Kung created ang logos, ang tanong ko rito, sang-ayon ka ba na sa pasimula ay ang salita kung ang salita ay created? Yes, ang binabanggit na sa halimbawa sa International Standard Version, in the beginning the word existed. Tumutukoy yan sa kanyang pag-iral kung saan ginawa na siya ng Diyos. Kawikaan 8:22. Ginawa ako ni Yahweh. Malinaw naman yan, ginawa ako ni Yahweh. Next question. Sunod na tanong. Sunod na tanong.
may pasimula ba ang salita? Yes or no? Yes, mayroon pa simula. Kaya nga siya sinabi, sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Baliin mo ito, Kawikaan 8:22, yung BB. Okay, follow-up question. Kung sa pasimula ang salita ay may simula, ang follow-up question ko, may simula ba ang salita? Bakit siya umiiral na kaagad sa pasimula bago pa ang lahat ng bagay? Bakit siya umiral? Oh, siyempre, ginawa siya eh. Ginawa siya, nilikha siya ng Diyos. Oh, Revelation 3:14. Oh, Revelation 3:14 binabanggit, ang saksing tapat at totoo, ang pasimula ng paglalang ng Diyos. Siya yung pinakaunang ginawa o siya yung pinakaunang created. Kaya yung sa ibang salin dito Next sa English, question. by ang ginamit. Okay. Okay, time sakto. Okay. Sakto time. So, napakaganda ng laban, mainit na laban ng ano. So, yung mga viewers diyan, pwede natin pakitin mamaya at magbigay ng kanya-kanyang komento na 2 minutes. So, dito na tayo sa conclusion na nila, no? Ang maunong magko-conclusion is si Maricel. Okay, 5 minutes para kay Maricel. Teka lang, restart ko lang. Okay, ready na po ba kayo, Maricel, for your conclusion? Oh, okay. Sige. Alright, starts now. Okay, so dito na ako sa conclusion, no. Inconsistent yung ano niya, yung argumento niya kasi nga yung pagka-persona ng Diyos, papasok lang daw yun doon sa time na si Jesus ay nasa lupa. Yun ang kanyang stand. Pero malinaw sa BI-12 sa talatang BI-12 sa talatang Hebreo 9:24, pumasok si Jesus sa langit at humarap sa persona or presence yung ibang ginagamit. Yung prosopone, no, ang binabanggit doon, strong number 4383, the face, no, or person. Persona ang Diyos talaga. Kanya binabanggit sa Pilipos chapter 2, verse 6, no, o 6, binanggit na nag-anyo. Oh, enmorpe. Sabihin na walang anyo, enmorpe nga eh. O alin yung enmorpe? Ang Diyos. Kasi ang timeline dito, bago yung anyong alipin or naging tao, binanggit sa 6, mayroong enmorpe na. Anong klaseng anyo? John 4:24. Ang Diyos ay Espiritu. Yan ang kalikasan. Oh. So ngayon, malinaw no na God si Jesus. Kasi nga binabanggit sa John 10:34-35 na kung ang mga hukom ay mga Diyos, malinaw na mas lalo na ang anak, God. Isaiah 9:6, mighty God si Jesus. So, yung doon sa John 17:3, doon sa John 17 verse, Deuteronomy 17 verse 10, binabanggit doon na yung tetragrammaton na Jehovah, YHWH or Jehovah sasalin sa ibang translation, binabanggit na si Jehovah ang Diyos sa mga Diyos. So, hindi mo naman sabihin na yung mga Diyos na binabanggit diyan ay mga idols or sa Hebreo kisil o pisil pala, yung sa Hebreo pisil or image o idols. Kasi nga binabanggit diyan yung mga anghel, no? Yung mga anghel ay binabanggit sa awit 8:5 na sila ay mga Elohim sa Greek interlinear. Mga Elohim sila, kaya sinasabi ni Apostol Pablo, kung mayroong Diyos sa langit, mayroong tinatawag, no? Mayroong mga tinatawag, kaya malinaw na si Jesus may pagka-Diyos or mayroon siyang nature na Diyos or God, no? Dito sa John 1:1c. So, kaya ko nag-negative sa John 1:1c na the word was God kasi nga ang stand dyan ng ating kausap ay equality.
same yung tontion at yung tios. Diyan ako nag-negative. Kasi nga, yan ang, dahil sa pagkakasalin yan, dahil sa pagkakasalin na yan, na traditional na salin, maraming lumihis, no? Maraming lumihis. Kaya ang sabi ni David Bidon, no, na erroneous yung pagkasalin sa the word was God. Kaya ang accurate na pagkasalin, yung the word was a God. So bago pa ang New World Translation, marami ng ibang translation like sa Hindi Coptic na a God yung ginagamit. So maraming mga translation, no, hindi ko na lang babanggitin, no. So malinaw, no, na hindi kami politism. Binabanggit ko kanina na Mateo 4:10 na si Jehovah lang ang aming Diyos na sinasamba. So malinaw na a God si Jesus dahil siya ay created. Malinaw sa pasimula ay umiral ang salita, no. So ganina sa Mateo, sana ba? Yung reference ko na external, hindi niya nabali na sila si Winston na mathematician, si William Histon na sinasabi na created. Kahit si Isaac Newton, no, nagsinabi rin sa kanyang argumenta written in Latin against the Trinity na ang anak ay created, no, yung son ay created. So malinaw na ang Diyos ay persona. So kung ang persona ay Diyos, kung ang Diyos ay persona, so yung the Logos ay isang persona rin, mayroong kalooban, hindi yan plano lamang or hindi yan salita lamang na nasa isip ng Diyos. Malinaw sa B na pros tontion, facing near, two person but distinct. Okay, Yan ang time. salin natin. Maraming salamat po kay Maricel sa kanyang conclusion, no. Napakaganda po ng mga labanan dito. Mamaya marami po tayong natutunan sa mga paksa na to, no. So bigyan naman natin ng time si Apocalypse para naman sa kanyang conclusion. Ready na po ba kayo? Yes, ready na, ready na. Okay, timer starts now. Okay, so conclusion na tayo, no. Sagiin muna natin ng konti sa conclusion kasi nga binanggit natin yung enmorphe, no. So ang Pilipos 2:6, enmorphe. Ngayon, kung hindi ito yung tinatawag na tontion, no? Kasi ang tion Diyos. Kung magiging iba, halimbawa sa Pilipos 2:7, yung morphe niya diyan parang costume lang. Parang costume, parang mascot lang, lalabas na nagsisinungaling ang Panginoong Hesus dito kasi meron pa palang reserbang isa. Talagang tontion yun kasi sabi niya hindi ko nga inagaw ang pagkapantay sa Diyos kasi nasaan yung servant siya. Di ba? So, dito sa Pilipos 2, kasi ninonote natin na ang morphe niya dito, no, nasaan yung Diyos. Ang morphe niya rito, hindi mascot, hindi costume, kundi yan talaga yung from invisible na the word was God na God, no? Talagang yan yung morphe niya ng Diyos na ipinakita niya na ang Diyos ay nakikimag-anak sa atin bilang tao. Kasi ang gagawin niya dyan ay tutubusin niya ang tao. So syempre naman, sino ba naman ang gagawa ng salvation ng tao? Pag bumalik tayo sa Isaiah, there is only one Savior. Ang Savior doon, ang Diyos. Wala namang ibang Savior liban sa Diyos. Diba? Ang ano lang dyan, ang parang misteryo lang dyan, kasi nung dumating yung visible body niya, ang tawag niya doon ay Son. Pero in morphe body niya yon. Yun yung metaphysical na in morphe body niya. No? Ano ang tawag natin doon? Di, Diyos yun, no? At yun ay definite. Ang Diyos talaga yun. Hindi siya indefinite, kundi definite talaga. Yun talaga ang stand ko doon. Kasi Deuteronomy 6:4, monotheism yan Ginagamit ko rin yan Deuteronomy 6:4 bilang monotheism. Kaya lang ang Diyos kasi makapangyarihan pwede siyang magpalit ng form o magpakita sa anumang anyo. Kasi makapangyarihan nga ang Diyos. Pero hindi ito yung parang junior-senior na mayroong senior God, merong junior God na lumalabas na parang dalawa, no? So, hindi naman ganun. Mono kasi ako Bagamat yun yung sinasabi ng ating kaibigan na siya ay nasa sa negative side, kasi nga hindi ako papasok na magiging
marami ang Diyos. So doon na sinasabi niya, no? So sangayon ako doon, yes. Yun yung talagang nagkatawang tao doon, no? Para sa akin, yon, specific, definite yon. Yung enmorphe niya sa Pilipos 2:6-7, no? Yung nasaan yung Diyos, definite yun sa akin. Hindi yan indefinite na parang isa lang siya sa maraming Diyos kasi meron pang reserba, no? Hindi ganon, hindi po ako papasok sa ganon. Kaya yun po talagang stand ko diyan na hindi naman na sabi nating napaka-firm naman ng stand natin kasi hindi tayo pwede magkaroon ng maraming Diyos, no, sa mga bagay na yan. So, ang salita, yes, prostontion yun eh. At binanggit ko kanina yun na yun ay Diyos na nasaan yung salita. In the beginning was the Word was with God. Pag sinabing with God, ang berbo ay isip mismo ng Diyos. So yon? Ang salita prostontion. Siya yung inmorphe o nag-inmorphe sa physical. So tama yung stand natin dito. 'Di ba? Kasi kung doon ako sa John 1:1c, nature, parang essence lang, parang mascot. Isa kang tao, pero meron ka lang nature ng Diyos. Parang mascot, no? Yung hindi ka naman hari, nag-costume ka lang ng hari. 'Di ba? Parang hindi siya akma pagka ganun lang, yung parang ginugood time lang tayo ni Kristo. Kasi ang tawag sa kanya ni Tomas, my Lord and my God. Yun naman pala, costume lang. Hindi naman yun costume. Talagang yun ay ang salita na Diyos, no? Kaya prostontion, yes, siya po ang nagkatawang tao, no? Parehong persona ba yon? Yung bumanggit kasi ako ng person no? Yung tontion, yun yung persona na John 1:14. The word was God. Tontion, yun po yun, prostontion. Okay, maraming salamat kay Apocalypse sa kanyang conclusion, no? Marami po tayo natutunan dito, no? Napakahiwaga po talaga ng John 1:1 na yan, no? Ang daming nagtatalo din sa verse na yan. So, natapos ang ating napakagandang paksa na pagde-debate, no?